So yun no, so kamusta po mga streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kung naalala ninyo last week, nag-trending po itong si Baste kasi kumakalat po sa internet na may statement si Baste na pag ang mga Duterte daw po ay makabalik sa Malacanang, ang una daw po niyang gagawin ay magpapa-assign daw po siya, si Baste magpapa-assign daw po siya sa DND at ang una niyang gigirahin ay yung Ilocos Norte, tulad nung ginawa ng mga Duterte sa Marawi. So sabi ng iba fake news yun, pero ang point dito, ang nagpakalat po nito is yung mga supporter din mismo ni Duterte. Papakita ko sa inyo mamaya yan, no? So ngayon, so dahil nga po dito sa kumakalat nga po na statement daw po ni Baste Duterte, may naghamon ngayon ng barilan sa kanya. Kasi kaya lang ako natawa, no? Kasi talaga. Pero sa tingin ko seryoso naman si Waldy Carbonell eh. So ito nga, si Waldy Carbonell nga po ito. Okay. So sa hindi lang po nakakakilala kay Waldy Carbonell, siya rin po yung hinamon ni Duterte ng barilan noong 2003. Tapos si Waldy Carbonell kumasa. Pumunta sa Davao City Hall, hinintay si Duterte ng 15 minutes, si Digong hindi pumunta. So napaka-interesting nito, no? So ngayon, ang drama ngayon, hinahamon naman ngayon ni Waldy Carbonell ng barilan itong si Baste sa Luneta. dito, panoorin natin to, no? May video ko dito eh. Sige. And then isa-isahin natin yung mga sinasabi niya. Okay, game, sige ito. No? Baste Duterte. Mayor, ano pong kwalifikasyon ng panay tattoo sa braso ng alkalde na yan? Siya ay anak ng isang mamamatay tao. Ano po ang kanyang tinura nitong huling mga 5 araw? Sabi niya, mga kaibigan, na pag nakabalik ang mga Duterte sa Malacanang, hihilingin niya sa Pangulo, kay Sara Duterte, na siya ang gawing sekretaryo ng Department of National Defense at kanyang wawakasan lahat ng drug addict sa Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagbubomba ng buong Ilocos Norte. Ginagawa niya pong bakla ang mga Ilocano. Okay, wait. Putulin muna natin. Okay. Ngayon mga kababayan, ang sabi ng mga Duterte fanatics, fake news daw po yung statement na yun ni Baste. So, bali, hinanap po natin yan. Siyempre, hanapin natin yan. So, dito po nagsimula yan. Dyan. Actually, na-content ko rin po yan. So, sabi ni Baste dito, ito sabi ni Baste dito sa quote card na to, no? Diba? Wait until 2028. Pag nakabalik kami sa pwesto, I will volunteer myself to become the Secretary of National Defense. Unahin natin ang anti-insurgency war at drug war sa Ilocos region. Lalong-lalo na sa Ilocos Norte dahil madaming NPA at mga adik doon. Pupulbusin natin ang Norte tulad ng ginawa ng tatay ko sa Marawi City para matapos na ang problema ng NPA at mga adik. So yan. So ngayon sabi ngayon ng malamang ito yung binabanggit ni ni Waldy Carbonell eh. So ngayon mga kababayan, sabi ng mga Duterte fanatics, fake news daw po ito, hindi raw po totoo ito. Eh ang problema, ang nag-post nito, Twitter mismo ng mga Duterte group, the Dutertes. So actually meron ata siyang maraming followers sa Twitter to, no? So, sabi dito, no, I also suggest transferring the tomb of the late dictator senior back to his hometown, Paway, Ilocos Norte. So, ang unang nagpakalat ng code card na yan, grupo din mismo ng mga supporter ni Duterte. Oh. Well, magtatanim-tanim kayo ng ganyang klaseng code card, pag kinagat, sabihin nyo fake news. Eh, tarantado pala kayo eh. Di ba? Sige, continue nga natin. So, ito pa, continue pa natin. Sige. So, yan at least, ako wala kasi akong ibang makitang source na binanggit ni Baste Duterte yung mga bagay na yan, kundi yung code card na yan. Na ang nagpakalat mismo ay mga Duterte group. Oh, sige, continue natin. Hinahamon ko ng duelo, barilan, itong si Mayor
Baste Duterte para ipakita at iparamdam sa kanilang mga Duterte na hindi tayo nagbubulag-bulagan, hindi tayo nagbibingi-bingihan, at hindi po tayo mistulang mga binabae o kaya nagbabakla-bakla na parati na lamang inaapi ng mga Duterte. Lalaban po tayo. Natatandaan po ninyo na noong araw, hinamon ako sa Davao noong Mayor Rodrigo Roa Duterte. So ayan na. So balikan natin mamaya yan. So ngayon, merong hamon ngayon itong si Waldy Carbonell na makikipagduelo daw po siya kay Baste. Dahil nga daw po doon sa kumakalat na statement niya regarding nga po sa pagpapabomba sa Ilocos Norte. So, ang sabi dito ni Waldy Carbonell, no, November 10 sa Luneta. So, sana nasa Maynila ako nito para magkita kami ni Waldy Carbonell dito. So, ngayon mga kababayan, ito may kinakwento pa dito si Waldy Carbonell. Malamang alam nyo na to pero syempre fact check natin to, no? So, ito continue natin. Na parati na lamang inaapi ng mga Duterte. Lalaban po tayo. Natatandaan po ninyo na noong araw, hinamon ako sa Davao noong Mayor Rodrigo Roa Duterte sapagkat nagpunta po ako ron para imbestigahin o alamin ang pangyayari hinggil sa pagpapatay niya. Si Duterte nagpapatay sa isang radio commentator ng pangalan Juan Porras Pala Jr. o popularly known sa buong Davao as Jun Pala. Inuulit ko po, ang nagpapatay po dyan ay si Mayor Rodrigo Duterte. Eh bakit, alam niya ng Davao, nandun ako. Eh bakit nagbibigi-bigihan? Bakit nagpipipipipihan? Yung po masama riyan, yung nagbibigi-bigihan na tinitikong pa yung bibig. Baho, okay, they do not deserve to be journalists anywhere in the country. May in-interview po ako, sabi, hinahamon ka ni Duterte. Ako napanood ko sa TV. Hinahamon ako ng barilan. Pakisabi kay Mayor, karangalan ko natanggapin ang kanyang hamon. Alas 9 ng umaga, darating ako dyan sa City Hall. Dumating po September 6, 2003, nung pinatay si Jun Pala, 2003 po yan. Dumating po ako, maraming witness. Isa po dyan yung mga kasamahan ni Atty. Homobono Adasa na governor ng Misamis City, nandyan po siya sa Davao, at sinulat niya yan. At sinabi niyang may mga witnesses na mga taga-media kung ano nangyari. Hindi sumipot ang tatay ni Baste. Inindiyan ako. Ganun pa man, okay lang. Nanalo po ako sa duelo by reason of default. Okay. So ito yung palagi pinagmamalaki ni Waldy Carbonell, no, na umatras daw si Duterte sa duelo. So ngayon, naghahanap tayo ng mga article dito. So may nakita akong article dito from 2016. Ito, no? Akala mo matapang, duwag pala. Adasa says Digong wants chicken out of gun duel he himself initiated. So sabi dito, no? So ito nga yung kinukwento ni ni Waldy Carbonell na sabi dito, no, he is the bravest boy man in town with the longest tail, said Adasa in his Manila Times column. Adasa cited the incident between Duterte and broadcaster Waldy Carbonell, who flew to Davao as part of National Press Club team seeking to probe the killing of broadcaster Jun Pala. So 2003 ito. Duterte was so pissed off that he challenged Waldy to a duel near Davao City Hall at 9 o'clock in the morning to bring 2 magazines for his pistols with Duterte having only 2 bullets. So, ibig sabihin pala, yung hamon pala ni Digong, yung dadalhin po ni Waldy Carbonell, 2 magazine na puro bala, tapos si Duterte, dalawang bala lang. Wala talaga to, no? Okay. Waldy, who was brave all sorts of dangers throughout his whole life, was on time at 9 o'clock in the morning, was directed by Duterte. 15 minutes passed and not even the shadow of Duterte appeared. Waldy, together with member of Davao City media, waited for another 15 minutes. Still not even the shadow appeared. So Waldy left the media members while the bravest boy man, Duterte, has turned tail, said Adasa. So ibig sabihin nun, 30 minutes na naghintay po si Waldy Carbonell doon sa Davao.
So ngayon, itong pagkakataon po na to, no, kung totoo nga ito na umatras si Digong sa hinamon niya, si Digong mismo naghamon, kung totoo nga ito, so ngayon naman, ang drama ngayon, si Waldin naman ang naghahamon ng duelo kay Baste. So syempre, pag si Baste hindi pumunta, malamang magyayabang na naman tong si Waldi Carbonell. Kita nyo, di ba ganun boses nun, di ba? Kita ninyo. Oh, pumunta ako dun, walang anino ni Baste Duterte ang pumunta. Wala, nauwi sa patayan. So ngayon, actually, meron kasi binabanggit si Waldi Carbonell dito na si Jun Pala. So mga kababayan, confirm po ito ni Las Cañas noong 2017. So, 'di ba sabi kanina ni Waldi Carbonell kaya naghamon ng barilan si Duterte, ang pinaka-reason is because of Jun Pala, yung pagkamatay nga po ni Jun Pala. So, nagbibintangan dito ni Waldi Carbonell si Digong. So ngayon, noong 2017, inamin po ni Las Cañas na sila po ang nagpapatay kay Jun Pala. At ang bayad dito ay 3 milyon. Tatlo sila nagpapatay, tag 1 milyon sila. Ito nakuha ko to sa Inquirer, no? Las Cañas, Duterte's give me 1 million for Jun Pala murder. So, 1 million yung sa kanya. Confessed Davao Death Squad DDS leader, retired SPO3 and Artunio Las Cañas on Monday said Mayor Rodrigo Duterte gave him additional 1 million reward money for killing of broadcaster Jun Pala in 2003. In his testimony during the hearing of the Senate Committee on Public Order, Las Cañas said the contract for Pala's murder amounted to 3 million, which was divided among those who planned the operation, repeating his previous statement in press conference last month. So ngayon, 3 milyon. So kinonfirm po ito ni Las Cañas, ang nagpapatay nga po kay Jun Pala ay si Digong. Di ba? So napaka-interesting nito, no? So yun mga ka-streetwise, no, at least itong paghahamon ni Waldi Carbonell is na explain natin kasi may nag-comment kasi doon sa isa kong upload na video, nagawan ko ng content ito. So ito yung mga nakita natin. So confirm na namatay si Jun Pala at sabi ni Las Cañas ang nagpapatay si Digong. At ang bayad 3 milyon. And then may hamon talaga itong si Waldi Carbonell ng duelo or barilan kay Baste sa November 10. November 10 sa Luneta. Oh. So yun, sa tingin nyo ba pupunta ba si Baste? So yun, so pa-comment lang po sa baba, no. So dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at syempre, kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So kayo ba, naniniwala ba kayo na matutuloy itong duelo ni Waldi Carbonell at ni Baste Duterte? Pupunta ba si Baste? Ako, sigurado ako pupunta si Waldi Carbonell dito. Kasi siya naghamon eh. Di ba? Kung nasa Maynila ako nito, baka pumunta ako, abangan ko siya doon. So yun mga streetways, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pang lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat po. Thank you. Bye-bye.